Magandang araw ngayon, linggo. Bibili muna tayo ng pangsuot sa pantrabaho at nasira na yung aking ibang pantrabaho, yung pang ilalim ho. Ngayon ay magtatapain tayo ng basura. Dito dadaan sa likod. Kita nyo naman. Pagkakaputik. Ngayon no ay -1. Kaya labas muna tayo. At tayo bibili nga ng pang ilalim. Dahil bukas -26 yung forecast ng temperature nila. Kaya ito. Sira na yung aking dating ginagamit. Kaya ito, labas tayo. Linisin muna natin ito. Ito, yan. Oops. Para pag Routine binuksan. job na ito, maglinis. Itong ginagawa ko muna dito, dinadala ko yung pang-script ko sa bahay para pagdating ko dito, lilinisin ko muna dahil pag binuksan nyo ng may yelo, pasok sa loob ng sasakyan ng yelo. Kaya ang ginagawa ko, yan, binubuksan ko muna yung, nililinis ko muna yung yelo na. Buhay natin ang heater. Buhay natin ang heater. Yes. Tuwing oras na araw ng may pasok, kailangan magbigay kayo ng oras, extra time para mag-alis ng yelo dahil kung igagahid nyo sa summer, yan, papasok kayo tapos pag painit nyo ng kunting makina, pwede na kayong umalis ito. Yan, talagang trabaho na talaga ang mag-alis ng yelo. Di bali sana dahil minsan yung snow, hindi kapit, pinipispis lang namin kahit makapal. Ito ngayon yung nasa windshield, talagang kailangan pang pupurin. Importante yung nasa mga gilid, lalo sa may side mirror. Ito, tapos, anong nangyayari? Magpapagpag ka muna, yan, bago ka makasakay ng sasakyan. Hindi talaga biro magtrabaho pag winter dito sa Canada. At sa kahit sa ibang bansa na nagyayelo, tapos naabot pa ng mga mahigit -20 pataas. Nako, ang gastos talaga. Yung tulad na lang itong windshield washer natin, mayat maya ka bibili dahil hindi naman pwedeng mag-wipe ka ng pag yan, minapatak na ito. Ang pangit po, lalabo lamang. Kaya kailangan samahan mo talaga ng windshield washer. Yung windshield washer natin, kailangan -40 yung tatak para pag ibinuga, hindi siya magyayelo dahil pag ordinary pong tubig, hindi na po siya sisirit at talagang barado na dahil maninigas niya sa loob. Tapos ito, kailangan pang paandarin nyo ng matagal ang sasakyan. Ang iba, ang ginagawa, pinapaandar muna, lalabas sila ng maaga, sa umaga, tapos saka paandarin, tapos saka babalik sa bahay para mag-almusal. Sa akin naman po, hindi, dahil malayo ang parking ko sa aking kita nyo naman kung mga 50 meters. Kaya anong nangyayari, yun, naaga na lang ako. Tapos kagaya nito, bibili ako ng damit. Sa halip na ipunin mo na lang yung pera, ibibili pa ng damit na pang winter dahil naubos na yung aking pang winter, pang sapin sa loob. Dahil hindi nyo po talaga kakayanin pag ang suot ninyong jacket ay medyo mahinang klase. Dahil sa tulad ng trabaho namin sa labas, nako, talagang maninigas talaga kayo. Ito, mayroon man tayong nabibili ditong mga surplusan kung sa atin okay, mura at magagandang klase, tapos mura. Dahil kung bibili kayo ng mga bago, nako, ang mamahal po. Kaya ito, samahin niyo ako, punta tayo dito sa bilihan ng mga surplus sa damit. Mura lang po pero ayos naman. Okay naman po gumamit ng ordinaryong damit dahil kung nasa loob ang inyong trabaho. Tulad nito sa Lunes, sa shutdown job kami sa ibang area. Tapos ang layo pa. Bali ang layo po sa amin sa Lunes ng aking bibiyahihin ay 64 km po one way. Kaya po sa loob ng isang araw, balikan ko ay 128. Sana makahingi ako ng allowance dahil kung hindi ako makakahingi ng allowance, nako, ang laki po ng gas kong mauubos, talagang hindi biro. Tapos ito pa yung ang problema, sa labas kayo magagawa, hindi kamukha ng mga nagdaang mga araw ng mga dati kong ngayong summer. Kahit nung sumapit ang winter, yung ibang area na pinagtrabahuhan ko dahil manpower supply nga po kami, sinusupply kami kung saan nasa loob po ako. Ngayon itong areang bago na aking pupuntahan na dati kong pinuntahan nung isang taon, sa labas kami. Kaya tapos ang forecast pa ng ang weather forecast ngayon Lunes ay -26. Kaya kailangan nating ihanda ating sarili dahil kung magkakasakit tayo dito dahil sa lamig, nako,
marami pong maapektuhan. Dito naman po no work no pay, kaya kailangan nating alagaan nating sarili. Kaya po dito talagang todo tipid tayo. Dahil nga sa Lunes, aalis ako ng maaga para medyo makatipid ako sa gas. Dahil kung aalis kayo ng panapupuna, lagi kayong hirit. Siyempre, pag hirit, mataas ang RPM, yung ating fuel consumption, mataas din. Kaya kung maaga kayo, medyo hinay-hinay lang ang takbo, kahit pasabihin mga 100 lang takbo ninyo. Kung pag nakasalida na siya, yun, mababa ang RPM. Hindi tulad nung nagmamadali. Talagang dito naman, kuminsan nahigit tayo sa speed limit na 100, lalo pat walang camera, tapos mag-aalangan pa kayo sa oras. Yan, tapos nga winter, medyo delikado pa. Dahil kuminsan, itong Gartong Highway, okay yan, dahil maraming pag nadadaanan palagi ng sasakyan yan, medyo nahahawi yung semento. Pero pag napadaan po kayo dun sa medyo liblib na, nako, talagang kahit minsan walang bakas ng sasakyan, hindi, aaninagin na lang ninyo yun ang mahirap doon. Tapos magmamadali kayo, nako, baka ma-aksidente pa. Kaya mas maaga magbigay kayo ng allowance sa oras para hindi kayo nagmamadali, para safe na rin. Tapos minsan talagang hindi rin maganda, dahil minsan nagbibiyahe kayo, napatak ang maraming snow. Yung visibility po talaga ang hirap. Kaya doble ingat po tayo sa pagdadrive. Talagang kung sa atin ay maalikabok, dito pag bumanat yung makapal na snow, nako, talagang ang visibility ang hirap talaga. Kahit malapit na, hindi ganyo makita. Pero mas mainam na itong Garto kahit na malamig. Tapos ang snow sa gabi. May napatak naman ngayon, medyo konting-konti lang. So pag nasa main road na kayo, sa highway, talagang ito nga, mararanasan nyo ang bilis lumabo ng inyong windshield. Dahil nga yung mga sasakyan, mga na-overtake sa inyo, yung tilabsik, talagang mabilis magdumi ang inyong sasakyan at talagang mabilis lumabo. Tapos maya na dito ang gamit ng inyong washer. Kaya yun, ang isang disadvantage, yung isang galon, halos ilang araw lang ninyo magagamit. Dahil dito nga, mapapansin ninyo, ayun, pag tama sa inyo ng kanilang tilapsik, madumin agad. Ang takbo ko po dito ay 95. Yan, mga ito na overtake sa akin. Ibig sabihin yan, higit 100 yan. Dahil malapit lang naman ang pupuntahan ko. Dito, pag patak nyo ng highway, kailangan dikit kayo sa maximum, mga 100. Sasabay talaga kayo sa flow dito ng sasakyan. Para, ayun din ang rules dito. Kailangan dikit ka sa kung ano ang speed limit. Ayan, medyo malapit na po tayo sa ating bukayan na bibilihan. Kaya ito, i-exit tayo na 149. Ayan. Kita naman ninyo. Malimit ang tapo ng tubig dahil sa paghuhugas ng windshield. Dahil kung hindi nyo nahugasan, nako, bilis pong lumabo. Ayan. Kaya exit na tayo dito sa 149. Ayan. Malapit lang ito sa amin. Ayan. At dito, kailangan yung exit na nakatutok yung pinaka-heater nyo sa inyong windshield sa loob. At dahil kung hindi nyo itututok, nako, wala kayong makikita pag lumabo. Kaya yan ang ano dito, ito yung winter. Yan, naka-heater kami sa sasakyan para hindi po talaga lumabo. Pag hindi nyo tinutok sa salamin at sa inyong sarili nyo tinutok, ay nako, mamaya wala kayong makikita kahit pa sabihin may windshield washer kayo, dahil yung loob naman po magpapag. Tapos ang upuan naman po dito may heater din, kaya huwag kayong mag-aalala ng mainitan. Hindi, yung paglabas nga lamang talagang lamig agad. Dito na po tayo. Yan, ilang liko na lang at tayo ay dito. Kung sino unang dumating, siyang pagbibigyan sa mga kantuhan, lalo na po yung mga ganyang aret. Yan, kahit wala pong sasakyan, matik, titigil kayo dyan kahit ilang mga 5 seconds. Tapos yun,
saka kayo go. Yung puting yan, unang dumating sa kantuhan niya, kaya siya ang automatic na mauna. Tapos kung sunod-sunod na dumating, kada kanto, yun naman po ay matik na dito. Kaya kailangan mag-aware kayo kung sino ang dumating. Ayan, kita nyo, tumigil. Nauna siyang dumating kay isa-isa. Kaya siya nag-go. Tapos yung isa naman, nauna sa akin, kaya pagbibigyan ko siya. Ngayon, nauna ako dun sa iba, ako naman po ang babanat. Yan, ganyan po yung dito pag lalumpat may aret. Yan, yung pong aret, salitang French po yan na ibig sabihin ay stop. Yan. Dito sa may next na kantong yan, tayo ay kakanan na dito. Yan, at dito na yung ating ukayan. Yan. Kahit po talagang titigil kayo kahit walang sakyan para mamaya may camera. Nako, basta na lang dadating sa inyo ang ang sulat. Ang problema, ang mahal po. Talagang hindi biro po ang mahuli dito. Matikitan talagang yan. Ito na po yun, ang Village de Valor. Ayan, dito tayo sa paparking muna tayo para tayo makapamili na ng ating bibilin. Marami yatang tao sa loob at wala akong maparkingan. Ayan, hanap tayo na konti. Ay, are, katabi ng truck. Ayan. Ito po, ayan, pasok na tayo. Ang laki po dito ng ukayan. Dahil po dito, hindi lang damit yung mabibili nyo. May mga appliances din po. Kaso, di, mga luma nga lang. Ito, yan. Pasok tayo. Yan. Makikita nyo. Yung daming damit. Yan po. Mura lang po dito. Pero meron ding mahal. Pero hindi ko na po pakikita. Wala akong holder ng camera. Kaya dito lang po. Salamat.